Kaninang umaga dinala nga po dito sa Camp Crame sina Police Superintendent Maria Cristina Nobleza at ang kanyang sinasabing karelasyon na miyembro ng Abu Sayyaf at para sa ilalim sa karagdagang mga pagtatanong. Muli silang isinailalim sa tactical interrogation na pag-alamang maghahatid sana mga ito ng pagkain at gamot sa isang nagngangalang Saad sa Clarin, Bohol. Narito po ang report. Bantay sarado ng mga escort nang dumating sa NAIA Terminal 3 sa Pasay sina Superintendent Maria Cristina Nobleza at karelasyon naman niyang miyembro ng Abu Sayyaf na si Rinor Lu Dongon pasado alas 9 kaninang umaga. Nagkalat din ang mga pulis at security personnel sa loob ng paliparan. Mula NAIA agad silang idiniretso sa Camp Crame kung saan muli silang isinailalim sa tactical interrogation. Layo ng PNP na matukoy ang plano ng Abu Sayyaf at kung sino pa ang mga posibleng kasabwat. Ayon kay PNP Chief Director General Ronald De La Rosa, inamin daw ni Nobleza sa naunang interogasyon na ihahatid daw nila ang supply ng pagkain at gamot sa isang nagngangalang Saad na malapit kay Dongon. Iiwan daw nila ito dapat sa isang lugar sa Clarin, Bohol at doon daw ito kukunin ng grupo ni Saad. Initially sabi niya ni Superintendent Nobleza na nandun lang daw sila para mag-deliver ng medisina at pagkain, idadrop lang daw nila somewhere para makuha nila ni Saad kasi undi daw si Saad. Ayun ang version niya. Kung si De La Rosa ang tatanungin, hindi raw siya naniniwalang miyembro ng Abu Sayyaf ang Police Davao na si Superintendent Nobleza. Si Nobleza ang Deputy Regional Director ng Crime Laboratory Region 11. Pero tingin ng PNP Chief, tila naakit daw si Nobleza ng grupo sa pamamagitan ng relasyon niya kay Dongon. Na-recruit yung puso niya ng isang Abu Sayyaf. Yun. Na-recruit yung puso niya. Batay sa paunang investigasyon ng mga otoridad, lumalabas na 2013 nagsimula ang relasyon ni Nobleza at Dongon nang maatasan si Nobleza na interviewin sa Camp Crame si Dongon na inaresto sa isang raid sa Marawi City. Nitong Sabado, inaresto sila kasama ang dalawang iba pa matapos subukan lumusot sa police checkpoint sa Clarin, Bohol. Sa nirerentang apartment ni Nobleza sa Barangay Look sa Panglao, Bohol, may nakuhang hinihinalang pampasabog. Ayon sa Police Regional Office 7, kasama rito ang hinihinalang C4 explosive, detonating cord, blasting cap at blasting cap kit. Sa PNP Custodial Center, idedetine ang dalawa. Sa gitna naman ng pagtugis sa tatlong natitirang miyembro ng Abu Sayyaf sa Bohol, isinailalim sa state of calamity ang bayan ng Clarin. Kinumpirma ito ni Clarin Mayor Allen Piesas. Ayon sa alkalde, maraming barangay ang apektado sa patuloy na pagtugis ng militar sa mga Abu Sayyaf. Nagkaroon nga raw ng panik tuwing darating ang militar, partikular sa mga lugar kung saan namataan umano ang ilang Abu Sayyaf. That is a coastal town. So right now we have troops in Bonbon kasi meron talagang nakakita kalimutan ko yung pangalan, so ngayon kinunan na nila ng statement to confirm. There were some report also na nandyan sa pabalik sa Ilihan, which is part of Inabanga. Sigurado dyan ay nasa survival mode sila, no? Kasi aside from nawala na sila ng leader, patay na si Joselito Miloria, 3 baril pa yung nakuha sa kanila. So, base sa information, baka isa na lang o wala ng baril yung 2-3 hinahabol pa. Ayon naman sa palasyo, malinaw ang direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte na ipagpatuloy ng puwersa ng gobyerno ang operasyon laban sa Abu Sayyaf. Dano Tingkong, GMA News.